What is up everyone? Welcome sa isa na namang reaction video, sa isa na namang episode ng Maria Clara at Ibarra. Kayanin pa kaya natin ang mga heavy drama sa mga susunod na episode? O kakayanin natin basta magkatuluyan sila Fidel at Klein, ha? GMA? Huwag na natin patagalin, panoorin na natin. Ginoo, humihingi na ang ating mga kababayan ng ano? Totohanang reforma. Yan! Sa pamamalakad ng mga Gwardiya Sibil. Umpisa pa lang, ang ganda agad ng mga salitang namumuthawi sa bibig ni Elias. Reforma! Sana naririnig nyo din, no? Kasi kailangan din natin ng reforma sa ating sistema. Apo, reforma po. Marami kayong mga kaibigan na nakaupo sa mataas na pwesto. Kaya kung maaari, ay hilingin ninyo sa kanila ang aking idinulog sa inyo. Ganon ang nangyayari sa sitwasyon natin ngayon. Kailangan natin ng mga taong nakaupo sa pwesto para baguhin yung pangit na sistema natin. Ang ating gobyerno ay gumagamit ng mga pamamaraang masakit. Tinitiyak nila na dapat subuin ang mga Gwardiya Sibil ang kahit na anong krimen sa pamamagitan ng paggamit ng takot at dahas. Tama ba yun? Sang-ayon kayo roon, Ginoo? Oo nga. Mga tulisanis na iyon ay mga kriminal ngayon dahil sa guto. At marami sa kanila ay biktima ng pang-aabuso. Kaya ngayon lumalaban upang magkaroon ng katarungan. Parang narinig ko na yun sa mga rally sa EDSA, ha? Ngayon, lumalaban para sa katarungan. Bakit parang pa-NPA na yung pitch mo, Elias? Hindi na maging NPA, hindi mo naman kailangan gumamit ng dahas, eh. Connected ka ba sa NPA? Umamin ka nga. Kailangan ng higit na pagsisiyasat ang iyong mga tinuran, Elias. Ngunit kung totoo ang iyong sinasabi ay maaari akong sumulat sa aking kaibigan sa Madrid upang humingi ng tulong at dumulog sa hari ng Espanya. Oh, grabe talaga ang connections ni Ibarra. Gamitin mo na yung connections mo, Ibarra. Ano pang hinihintay mo? Kung isasalaysay mo sa akin ang iyong buhay, marahil ay magbago ang aking kuro-kuro kapag narinig ko ito. Kaya't maaari ko bang malaman ang iyong pinagmulan? Gawa ka ng TikTok mo, Elias. Sabihin mo kay Ibarra. Story time! Ang aking ninuno ay isinuplong at pinarusahan. Kahit wala namang kasalanan ng aking lolo. Napagbintangan. Mula noon ay nilayuan siya ng kanyang mga kaibigan. Kinasuklaman. Dahil sa kagipitan, kaya ang aking lola ay napilitang ikalakal ang kanyang sarili. May asim pa si Lola. Ganyan. Yung mga tinginan ni Kuya, oh, parang sumunod ka, Lola. Kaya nanirahan ng aking pamilya sa bundok. Nang malayo sila sa makakating dila. Mga chismosa! Mapanghamak sa kapwa. Mga maninirang puri! Ngunit isang araw, Anong isang araw? Nasunog din yung bahay niyo sa bundok? Kayo na nga lang nandun, nagkasunugan pa. Baka yung tatay mo talaga yung nanunog nung kumpanya nung boss niya. Baka lang naman. Oh, taas ng tingin niya. It's a bird. It's a plane. It's, oh my ang gosh. aking ama, ang aking lolo na Patiwakal wala nga. ng buhay. Hindi na kahinaya yung stress. Hoy, mga dyan yung mga nai-stress dyan alagaan natin ang ating mental health. Mag-travel, ganyan, kumain. Manood kayo ng ating video. Kaso sama-sama tayong mai-stress dito. Huwag na pala kayo manood dito. Manood kayo ng comedy show, ganyan. Bahala kayo sa buhay nyo, basta maging masaya kayo. Nasaksihan rin ng aking ama ang kamatayan ng aking lola. Ala, sumabay na. Dahil sa sama ng loob. Grabe, sinabayan, si Lolo. Nakahanap siya ng pagkakakitaan sa isang hacienda. Luisita ba ito? Doon Ano? ay umibig ang aking ama Aba, love sa life. isang dalagang anak ng isang mayamang senyor. Guwapo mo, tay! Ang aking ina. Uy, hindi kaya si Tia Isabel to? Elias Reynaldo ba ang pangalan ng iyong ama, Elias? Tingnan natin. Dahil mong tanong, Aris, Huwag ka na lang. Ngunit nakatikiman ng kaunting pag-asa at pag-ibig ang aking ama sa aking ina. Tinutulan naman ito ang mayamang pamilya ng Ganon aking yung ina. kwento ni Tia Isabel, eh. Oh, Pinahuli
pinukulong ang aking ama. Grabe naman. Oh, mayaman naman pala yung tatay nung ginojowa ng tatay mo eh. Hindi ba siya na-operan na, here's 1 million, layuan mo ang aking anak. Walang ganon? Di ba ganon sa mga teleserye? Pinakulong dahil may crush dun sa anak niya? Ano ba yun? Gayon pa man, Paano? Paano ko ng anak? ay nagsilang ang aking ina. Aba, Isang kambal. sino yung naging... Teka lang, wait. Yun ay ako at ang aking kapatid. So, may nagkaroon ng tsuktsakan? Nakasalisi yung tatay mo, Elias. Matindi pala yung tatay ni Elias eh. Noong namatay ang aming mayamang lolo, kami ay tinakwil ng angkan. Paano yung nanay mo? Pinalayas din? At kami naman ng aking kapatid ang nakaranas ng kamalasan na aming namana sa aming ama at sa kanyang ama. Ay, hindi totoo yun. Ikaw ang gumagawa ng sarili mong istorya ng buhay. Huwag mo isisi dun sa ama ng ama mo. Mindset! Baguhin mo yung mindset mo, Elias. Di ba sabi ni Kong, kung ano yung iniisip mo, siya rin ang iyong sasabihin at siya rin ang magiging aksyon at magiging realidad mo sa buhay. So, nasa mindset mo yan, Elias. Huwag mo sisihin yung tatay ng tatay mo na kamalasan. Sasabihin mo. Noong nagpakilala ang aming ama, doon ko nalaman ang buong salaysay ng aking pinagmulan. Na ang aming kasawian ay nagmula sa isang negosyanteng mayamang Kastila. So, sinisi mo yung kasamaang palad nyo dun sa isang tao na nangyari noon. Hindi naman ata ako agree dun. Kamalasan ng lolo mo, oo, pero ikaw, nabuhay ka ng merong poot dahil doon. Tapos namundo ka na at nagrebelde na nagrebelde. Hindi ka na tumayo sa sarili mong paa at nagsikap at para baguhin ang inyong buhay. O sadyan talagang may malakas na injustices na nangyari noon. Kasi dahil sila ay tinaguri ang India. Kaya Ginoo, hindi mo ako masisisi kung wala akong tiwala sa mga Kastila at Guardia Civil. Fairness, ang social ng pagkaka-pronounce ni Elias ng Guardia Civil. As in, you know, the Guardia Civil who killed my twin. Yeah, the Guardia Civil. Tayo ang magpapalaya. Ngunit hindi makukuha sa paghihimagsik ang pagbabagong hangad mo. Ginoo, kung walang himagsikan, walang liwanag na sisilayan ang bayang ito. Kailanman ay hindi ako sasali sa ganyang klaseng pagkilos. Pareha sila na may magandang layunin para sa ating bayan, pero magkaiba talaga sila ng paraan. Hindi pa nga kayo nagjo-join force, disband na agad. Ano na? Kung ganun, Senyor, Yan pang ginagawa ko dito. magkaiba nga tayo. Ngunit tandaan mo ito, Pagbabanta. hanggat ang bawat pamilya ng ating bayan ay nasa kamay ng Kastila, hindi kayo magiging masaya at payapa. Ganda talaga ng bangs ni Elias. Pag gano'n niya, sumusunod eh. Sumusunod. May cream silk na ba nun? Ba't ang ganda ng buhok ni Elias? At tinitiyak ko, hindi sila titigil. Mawasak nila ang iyong mga pangarap. Wawasakin kayo at papaslangin. Gaya ng aking mga ninuno. Gaya ng aking mga kadugo. Gaya ng iyong ama. Uy, grabe, Elias. Nanti-trigger ka. Walang damayan ng tatay. Kukwentuhan lang eh. Tila kakaiba ang kanyang kinikilos, hindi ba? Maghinala ka na. Pero sa ngayon, ang mahalaga ay ang pag-usapan natin yung tungkol sa pamamanhikan bukas. Hayaan mo't kakausapin ko siya. Ano Priorities sa tingin mo talaga nito ni Tia eh, no? ipahahanda ko sa mga kriyada, primo. Mas importante yung kung ano yung ihahanda nila doon sa pamamanhikan eh, no? Kaysa doon sa feelings ni Clarita eh. Sir Ibarra! Oh, yan ang chismosa. Sandali po. Oh, report mo na. Bilisan mo. May kailangan po kayong malaman tungkol kay Maria Clara. Walang yan, ngayon ka lang nakauwi. Parang kanina ka pang tanghali nakipagkita kay Clarita. Kahit anong pilit ko, hindi niya sinabi sa akin kung bakit. Hindi ka naman namilit eh. Kailangan ko siya kausapin kung gano'n. Naku, gabing-gabi Pero, na. ako na pong bahala sa kanya. Huwag ka nang mangialam, Clay. Ang ka na naman eh. Bida-bida ka eh. Nalilimutan mo na naman yung sinabi ni Mr. Torres. Manood ka na lang at matuto sa mga nangyayari dyan. Gina GK, nagsasamain character ka na naman ng Noli. Wala ka naman sa libro talaga eh. Naging event organizer ka pa tuloy. Hindi ako hulog ng langit. Pinasok ako ng... Hinulog ako ni Mr. Torres. Oo nga. Kailan mo ulit magpapakita yun?
Ibarra and Maria Clara's love story It's a tragic one. No, hindi. Hindi tragic ang love story. Hoy! Ali! We miss you, Ali! Kanina ni Maria Clara. Ali, ba't ganun yung tunog mo, Ali? Dati parang bubuyog Ba't parang nag-iba yung tunog mo? Parang tunog ipis Parang kang tunog na lumilipad na ipis. Ali, na-miss ka namin, ha? Buti naman nakabalik ka na. Saan napunta? Ayan na. Magpakita ka na. Di mo ba nakita yun, Clyde? Ayun na, search and rescue. Ano bang koneksyon ng mga alitap-tap na to sa kwento? Meron bang ganito talaga sa novel? Oh, ba't kasi tinatago mo pa? Anong remembrance? Ganyan? Padre, akala ko nakaalis na ang inyong karwa. Oo, masyadong pinagkakausap yan. Bad trip yan. Dito na ba sila magkakaalaman? Magkakaroon na ba ng shift of power? At si Sunny side up na ang magiging final boss dito? Algo falta de mis cartas. Faltan unas cartas? ¿Qué quiere decir, padre? Oye, Bernardo. Eres un demonyo. Alam niya no? Dinaretso na Huwag mo na akong plastikin, boy. Dalawa na lang tayong Diablo dito. Huwag ka naman plastic. Alam ko na nasa'yo. Kitang-kita ko sa poknat ng ulo mo. At sinong nagsabi sa'yo na pwede mong ipagkalat yun at isabog ang mga nilalaman nun? Diyos niyo, padre. Yung pinagsasabi mo? Maliham ang iyong pinagsasabi. Ano bang nilalaman nun kaya't kayo'y galit na galit? Talbi, tanga-tangahan lang. Gusto pa talaga niyang marinig mismong bibig ni Damaso, no? Ang lakas mang asar nito, no? Siguruhin mo lang na wala ka talagang pinalaman o nalalaman tungkol sa mga bagay na yun. Dahil kapag napatunayan ko na kahit na ako na nagtiyatagang maging kaibigan mo. Magkaibigan pala kayo? Hindi halata, ha? Ito ba si Salvi yung kaibigan mo na pinaplastic ka lang at hinahayaan ka lang malugmok at nag-e-enjoy na panoorin ang mga hindi kaaya-ayang nangyayari sa buhay mo? May kaibigan tayong ganyan, no? Tag mo nga? Tag mo nga sa comment section. Naghahanap tuloy si Maria Clara kung merong kasiraan si Ibarra sa mga sulat niya. Pinapack-check niya ngayon yung mga sulat ni Ibarra. Wala naman dito, Alin ba dito ang masama? Puro I love you lang, miss you, bebe. Ganun lang ang mga nakasulat dito, Panginoon ko, gabayan niyo ako sa aking gagawing pagpapasya. Bakit? Meron ba? Bakit ka nag-aalala? Meron ba na nakasulat dyan sa mga liham sa'yo ni Ibarra na pwede niya ikasira? Siguro nagrarant dyan sa'yo si Ibarra. Alam mo ba, be? Nakita ko dito sa Europa na hindi pala maganda talaga ang ginagawa ng mga Kastila sa ating bayan. Mga sinayupak nila, be. Kitang-kita ko dito mula sa Europa. Ito si Ibarra nag-uulat. Excuse me po. Ganun ba ang nakasulat dyan sa liham ni Ibarra? Ibigay mo na para wala ka ng problema at nasa iyo na yung liham. Tapos punitin mo, sunugin mo para wala nang problema, di ba? Unless, ipa-xerox niyo. Yan, patay tayo dyan. Dala ko po'y isang balita na tiyak na ikakangit-ngit ninyo ni Padre Damaso. Suma-sideline na naman. Mamamanhika na si Ibarra. Gaganap na po mamayang gabi ang pamamanhika ni Senyor Ibarra. Matutuloy na po ang kanilang kasal. Oh, maldisyon de Diyos! Akala ko sasabihin ni Salvi, oh my God! Di pala. Tabog na naman ang bumbuna ni Poknat. Sige, magalit ka. Paano mo pipigilan yan? Ay, mabuti naman. At hindi ganun kabigat ang drama ngayong episode na to. No? Pero medyo nag-worry ako, no? Kung matutuloy pa ba yung collab nila Ibarra at saka ni Elias. Ano mangyayari doon? Ano na naman kayang pag-i-eksena ang gagawin ni Clyde sa susunod na episode? Abangan na lang natin, mga amigo. Hanggang sa muli. Bye-bye.